Halos dumidikit na sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility itong isang bagyo na minomonitor mga kabayan sa may eastern side. Ito po yung malapit sa bahagi ng ating pong pagitan ng Mindanao at bahagi ng Samar area. And then ito naman pong isa pang bagyo no, na possible malakas na bagyo. Nakikita na po natin yung kanya pong mata. So ibig sabihin niya na nade-develop na patuloy na lumalakas sa mga kababayan. And then makita rin po natin na sa mga oras na ito yung ilang bahagi ng ating pong bansa, especially sa bahagi ng Northern Luzon, ay naapektuhan ito pong habagat. Yan po no, dulot nito ng LPA na lang ngayon na dati pong bagyong Sineneng. May kita natin malaking bahagi ng ating Luzon mula sa Central Luzon, part ng Northern Luzon ay nakaranas ng medyo maulap at maaari po nakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. And then dito po sa ilang part ng Visayas, bahagi ng Mindanao, dulot naman ito pong bagyo, no? Ito yung part na buntot na bahagi mga kababayan. Ngayon para mas ma-imagine ng ating mga great yung ating tinutukoy, unahin mo natin yung halos sa pagitan na po ng ating boundary mga kababayan. So may kita natin ayon po sa ating pong DOST Pag-asa sa 1,065 kilometers ng east of Eastern Visayas mga kababayan. And then kung possible na yung kanyang direksyon ay bahagya na papunta sa part ng ating pong Visayas area, maaari po itong maging bagyo and local name tatawagin sa pangalang Bagyong Obet. But kung ito naman po ay hindi po papasok ng mga kabayan ay hindi naman po ito bibigyan sa ating local name mga kababayan. So antabayan natin sa formal na may anunsyo ng ating Pag-asa. Okay? Ngayon naman yung isa pang bagyo na ngayon po ay typhoon category na merong international name na Saudel ay nasa 2,565 kilometers ng east of Northern Luzon mga kababayan. Ngayon tignan natin muli doon sa movement ng ating minomonitor na dalawang bagyo. So na po natin, obserbahan natin, ito pong posibleng papasok ng ating boundary. So kung makikita natin, dito po sa paglipas ng ilang oras, ang kanyang direksyon ay palabas na ho. So yan kung makikita po ninyo, fast forward natin. And then habang yung isa naman, no, na malakas na bagyo at maaari pong maging isang super typhoon na mga kabayan, makikita natin na maaari pong palapit sa bahagi ng ating pong o bahagi nito pong Taiwan area, habang yung bagyo naman ay unti-unting possible lusaw ng mga kabayan. Then may kita natin sa pagitan ng Miyerkules sa taas na bahagi nito pong Taiwan at kategories nito bilang isang super typhoon mga kabayan. Kung pagbabatayan natin dito po no, sa forecast in advance mula sa ating windy up. And then maaaring tutumbukin po yung ilang part ng Northern Taiwan. And then dito naman sa atin po sa bansa Pilipinas, ito naman po muling paglakas ng habagat na sa magkapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Then tingnan natin yung isa pang posibleng sama ng panahon na mabubuo muli no, sa ating pong Philippine Area of Responsibility. So yun po makikita natin, medyo lumayo na po na sa bahagya ng mga kabayan at makikita natin patungo sa part ng Japan area. Pero yan po yung magkakaroon pa ng possible development mga kababayan. Then makikita natin dito po no, sa part naman mula dito po sa Bagyo, dito naman sa may western side, meron din po mabubuo sa mga susunod na araw pagdating naman po yan ng buwan ng Setyembre at medyo ito yung magdadala na matindi mga pag-ulan dulot ng habagat area pero ang kanyang direksyon patungo sa Taiwan. Pero yung mga ating binanggit na yan dahil in advance forecast, marami pa mga posibleng development mga kababayan. So abangan lang po natin yung mga possible actual na senaryo mga ka-great. So ito po no, yung mga bagyo na ating tinutukoy ay mababa naman ang chance ngayon na maglandfall sa anumang kalupaan ng ating bansa. Ang direktang ating mararamdaman ay ang habagat na kailangan pong papalakasin.